Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatyas. Dito naman tayo ihabol natin ang isa pang lumagablab na laban sa round number 5 ng ongoing Grenke Chess. Keimer versus Magnus. Si Keimer po, nasa home court, pambato talaga ng Germany yan. At sa Germany nga ginaganap itong face-to-face tournament na ito, nagbitaw ng patibong si Magnus. Kinagat naman ni Keimer. Ano ang nangyari sa pagkagat? Depende sa patibong kung tama ba o mali. Yan ang aalamin natin sa bakbakang ito. Ang ginawa ni Keimer, nag D4, Knight F6 si Magnus, C4, E6, Knight C3, at nagbenoni. Baliktaran. Kanina, nang pisakin ni Magnus si Rapport, di ba? Nagbenoni. Sa mga di pa po nakakapanood, uploaded na sa ating YouTube. Bishop F4, Bishop G7, at nag-Queen A4 check. Ito po ang isa sa paborito kong linya sa puti. Anti-benoni ito eh. Panggulo kagad yan eh. Bishop D7, Queen B3. Ayan oh, may attacking nakaiwan ano. Pero B5, aral na aral si Magnus sigurado. At kumapture sa D6. Medyo magulo ang linya na ito. Queen B6. Pero dito po para hindi kayo maiwanan ng tanong, coach, paano kung ito ang capturein? May queen naman na depensa. Ano mangyayari dyan? Magbi-bishop takes knight, queen takes, knight BD7, at pag kinapture pa ang D6, magda knight E4. Ito po yung magulong linya. Sigurado suyod na suyod ni Magnus ang linya na ito. Tapos magbi-bishop to E5, magka-castle, kakapture ng bishop, king takes G7. Nako, ang delikado dito sa puti, late ang development ng king side. Mag-rook B8 na. Kaya yung mga pakain ng pawns na yan, pampadelay naman ang developments ng puti. Kaya lamang ang puti dito sa evaluation bar pero kinakailangan ng precise na gagawin ng puti. Paano kung hindi precise? Yun lang. So bishop takes D6 ang piniling linya, nag-queen B6 para atakihin yan, depensahan na ang B5, nag-bishop E5 para pin, nag-castle, E3, and nag-C4. Ayan na, nagsimula nang magbigay ng pressure. Queen D1, B4. Knight B1, Bishop B5 para depensahan ng pawn. Nag-A4. Gustong ligaligi ni Keimer. Bishop A6. At nag-Knight D2 para kukuhanin na ang pawn. Dinipensahan muna. Rook C1. Kuhang-kuha na si Keimer dyan sa pawn na yan. At nag-C3. Good move. Bookline pa rin po ha. Capture. Theory pa rin. No? Takes. Knight BD7. Atake sa bishop. Nag-bishop takes knight at nawala na po sa talaan ng aklat dahil ang bookline pa dito sa huling naitalang laban, bishop D4 ang ginawa. Tapos nag-queen A6 check, nag-C4, and nag-knight takes D5. Ayun, nakapin kasi yung pawn. Ayan. Okay? Pero dito, nag-bishop takes knight, knight takes F6, kumapture, queen A6 check muna, B5, kumapture. Ang galing sa sequence. So, eksakto. Timpladong-timplado po ang sequence na binibitawan ni Magnus dito. Nag-G3. Ayun, hindi na naghangad na depensahan pa yung B5 na yan. Ibinigay na. Pero ano ba mangyayari kung depensahan yan? Halimbawa, mag-Queen B1 para depensahan. Magda Knight takes D5. At maliligalig lang po yan kasi may paparating na Knight C3. Naku, gulo-gulo yan. Nakaka-pressure yan. Kaya mas, ang ginawa na lang ni Keimer, itago na lang yung king. Mas nakatempo pa ng development. Okay? Same number of pawns, yun nga lang ang problema, may strong pass pawn dito si Magnus. Dyan pa naman ang bishop. Kailangan mapigilan ng maaga yan. Queen C4 hamon, nag-A5. Rook A1, takes, nag-A4 at nandito ngayon ang patibong mga kamatyas na sinasabi ko. Patibong ni Magnus ang A4. O dito, di ba nakaka-attract na, uy, Knight B6, double. Babagsak ang pawn sa A4. Bigyan ko kayo ng kaunting sandali. I-evaluate nyo yung Knight B6. Tama ba ang Knight B6 na yan? O isang malaking kapanganiban sa patibong? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Okay, maraming salamat po sa inyong mga effort. Knight B6, blunderacious pala. Ang sakit. Nakaka-attract kasi sa mata. Talagang parang nakakapukaw talaga eh. Pero blunderacious pala yan.
At hulaan nyo naman po, hindi naman hulaan, i-analyze nyo pala ano naman ang ginawang execution ni Magnus dyan. Sa ilang sandali lang, tutuloy uli natin. Start! Maraming salamat po ulit. Ito ang pinanghatol kung bakit blanderation siya. Boom! Knight D5. May ganyan pala. Nakatutok sa tore na dali ng patibong. O di ang ginawa dito, nag-rook takes A4 na lang, bumigay ang isang pyesa, buong buo. Yan ang nangyari. Pero himay-himayin natin. Baka mapatanong kayo sa sequence eh. Coach, wala ba talagang ibang tira kung hindi ibibigay talaga yung knight na yan? Eh paano kung ang gawin ay makipagsabayan? Magbi-bishop takes A1. O, kapansin-pansin po na yung knight eh hindi makabalik, may knight. Tapos, ay nako, kakaunti na lang yung hakbang eh. O halimbawa, mag-E4, istorbohin. Bishop C3, hindi na po papansinin yan. Capture, hindi na papansinin yan. Wala nang hahabol sa pawn eh. Paano pipigilan ng reynan na yan? Napaparating, wala nang pamigil. At kung makipagsabayan, A2, at makipagsabayan, Bishop A5 muna. Siyempre, kailangan munang agapan yan. At yung paparating na A1 Queen, wala na pong pamigil. Yan ang problemang malaki. Okay? Kaya, napilitan na lang si Kamer na mag-rook takes A4. Binigay na lang ang isang pyesa. Eh, ano naman ang tamang tira? Kung hindi blanderatious, ang tamang tira po kasi na dapat ay rook A3, pigilan na kagad. Yan na pala dapat. Ibig sabihin yung A4 ni Magnus, malalim na patibong na nakaka-attract sa mata pero kinagat ni Kamer. Balik na tayo sa naging laban, one piece down pero patuloy pa rin dahil syempre hindi basta-basta mag-resign pero pinuwersa na ni Magnus, napuwersa na nga si Kamer. Kasi babagsak ang F2 pagka umiwas pa sa exchange eh. Ayan oh, grabe. Kumbaga sa basketball, ang labanan nito, 2-5. Wala na, di ka makakaporma, 2-5. Hirap nun. Ayan, no? Pumapalag-palag pa rin si Kamer. Hindi pa nag-resign, ano? Mukhang pamparami na lang ng moves, ha? Ano nangyari sa laban nyo? Talo. Umabot ng 80 moves. Pamparami na lang ng moves eh, no? F4, ayan, nakipagsabayan. So ito, grabe, ginamit na ni Magnus yung pagkamamaw niya talaga sa endgame. Takes. Ayan, no? Dito kasi isang pitik na lang ng G4 kung may exchange ang pawn, eh, tabla. Kaso, templado eh. Oh, wala pa rin G4, oh. Oh, saktong-sakto, depensado, nag-resign na po dito si Kamer, pambihira. Ang galing ng ginawa ni Magnus na patibong. Para mapahulog mo ang Super GM sa iyong patibong, matindi bitaw mong patibong. Diba? Nakaka-attract eh. Kaya pina-evaluate ko sa inyo eh. Kasi Super GM nga nahulog sa patibong eh. Nadali ng patibong. Okay, maraming salamat po. Inihabol ko lang ito at muli i-review natin ang standing after round number 6. Ito po. Nangunguna na si Magnus. Sa score na 4 points, pumapangalawa si MVL, Rapport, Ding with 3 points, Kamer, Friedman, 2.5 points. Ayan, maraming salamat at sana lagi kayong natututo, nakakadagdag po ng mga kaalaman nyo sa chess. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, nakikita ko po sa analytics, maraming nanonood, mataas pa ang porsyentong hindi pa nakasubscribe, baka nakakalimutan lang po. Pakiclick nyo na po ang subscribe button at yung bell notification para lagi po kayong updated sa tuwing nag-upload tayo. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.